Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Unang Pedro 1:18-19, 23 hanggang 25. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Maluwalhating biyaya. Ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating kasalanan. Ang kanyang mahal na dugo ang inialay niya para tayo ay tubusin. Napakaluwalhati ng biyayang ibinigay sa atin ng Diyos noong tayo ay sumampalataya. Hindi lamang niya tayo pinabait o pinabuti. Tayo ay ipinanganak niyang muli kaya't naging kanyang mga anak. Tayo ay naging mga bagong nilalang. Ito ang pangako niya sa kanyang salita na tinupad niya at ating tinanggap noong sumampalataya tayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, na namatay at muling nabuhay. Awit 119, 89 hanggang 94. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. Iyong itinatag ang lupa at ito'y nananatiling matibay. Sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo, sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. Buhay at nananatiling salita. Ang salita ng Diyos ay natatag sa langit magpakailanman. Ito ay buhay at nananatili. Sinabi ng Diyos sa kanyang salita na si Jesus, ang Kristo na kanyang anak, ay kailangang mamatay para sa ating kasalanan at muling mabuhay. Sinabi ng Panginoong Hesus na ito ay nangyari ayon sa kasulatan. Kaya't ngayon ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay ipinangangaral sa lahat ng bansa. Ito ang ebanghelyo na kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unang Juan 5:1 hanggang 5. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din sa anak. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Namatay at nabuhay kasama ni Jesus.
Ang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay nagdaan na mula sa kamatayan at nagtungo na sa buhay. Ang mananampalataya ay namatay na at ang kanyang buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Siya ay ipinanganak na muli ng Diyos. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa kanyang puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya't siya at ang kanyang mga kapwa mananampalataya ay umiibig sa Diyos at sa isa't isa. Ang pag-ibig na ito ang patunay na nananahan sa kanyang buhay na nasa kay Kristo dahil si Kristo ay nananahan sa kanya. Juan 1:10-14. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Hindi pagbabago ng pakiramdam o ugali. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak, hindi para pagandahin ang ating pakiramdam, o pabutihin ang ating ugali, o gawing walang katapusan ang ating buhay. Si Kristo ay namatay upang tayo ay mamatay sa kasalanan. Siya ay muling binuhay upang ibigay sa atin ang kanyang buhay. Tayo ay kasama niya noong siya ay namatay, at kasama niya nang siya ay muling binuhay ng Ama. Ang buhay ni Kristo ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ama na bumuhay sa Kanya at sa Kanya na muling binuhay. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. Si Jesus ang nagsabi. Sinabi ng Panginoong Jesus, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Kailangan kayo'y ipanganak na muli. Ang pagsilang na muli ay sa paraan ng pakikinig ng salita ng Diyos na lumilikha ng pananampalataya na tumatanggap kay Hesukristo na anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin, at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama,
Gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.